Kabanata 741. Kapag ang isang mandirigma ay pumasok sa demigod realm, ang kanilang enerhiya ay mako-convert sa espiritual na enerhiya. Ang Marangel na Blood Dragon ay parang buhay, na sumusugod kay Sebastian ng buong lakas. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Sebastian. Ungol, nilaslas niya ito gamit ang lakas ng kanyang espada. Nagkaroon ng malakas na boom habang ang enerhiya ng espada ay nabasag sa sandaling ito ay tumama sa Blood Dragon. Naputol ang isang bahagi ng katawan ng Blood Dragon, at huminto ito sa paglusob pasulong. Ngumuso ng malakas, itinuro ni Caspian ang kanyang daliri, at ang Blood Dragon ay sumugod muli patungo kay Sebastian. Nag-counter-attack si Sebastian gamit ang ilang sword energies, ngunit ang Blood Dragon ay kumatok at nabasag sila. Dahil gawa ito sa enerhiya, walang takot ang Blood Dragon, walang tigil na humaharurot pasulong hindi nagtagal sinira nito ang protective barrier ng sword energies at pinaalis si Sebastian. Sa isang malakas na boom, pinalipad si Sebastian sa malapit na palasyo, na gumawa ng malaking butas sa matibay na pader nito. Ang buong palasyo ay nagsimulang manginig ng marahas, nagbabantang babagsak anumang minuto. Sinundan ng Blood Dragon si Sebastian sa butas, dala ang mapanirang enerhiya nito. Nagkaroon ng malakas na boom, at ang palasyo ay gumuho. Kasabay nito, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa loob kasama ang isang putok. Nagkalat ang mga sirang bato sa lahat ng dako, at sumasayaw sa hangin ang gumugulong na alikabok. Ang mga manunood mula sa malayo ay natulala sa eksena. Ang palasyong pinoprotektahan ng mga spell ay napakalakas na kahit na ang isang banal na Grandmaster ay hindi ito matinag ng buong lakas. Pero ngayon, wasak na parang bahay na gawa sa baraha. Ang lakas ni Caspian at Sebastian ay sadyang nakakatakot at nakagigimbal. Si Luis ay nakatingin din sa malayo, at labis na kinilig sa nakitang nasa harapan niya. Kasabay nito, napagtanto niya kung gaano siya kaliit. Sa presensya ni Caspian at Sebastian, siya ay hindi gaanong mahalaga. Isang tao ang lumabas mula sa gumugulong na alikabok. Si Sebastian iyon. Medyo magulo ang damit niya at may bakas ng dugo sa gilid ng labi niya na indikasyon na nasaktan siya. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-urong. Sa kabaligtaran, nagpakawala siya ng isang malakas na espiritu ng labanan, at hinampas si Caspian, gamit ang kanyang kamay bilang isang espada at gumawa ng isang nakakagulat na enerhiya ng espada. Energy Slash. Ang isang puting kulay na enerhiya ng espada na halos 6 na talampakan ang haba ay nahulog mula sa langit, patungo sa Caspian. Ang liwanag ay napakaliwanag kaya't ang lahat ay kailangang ipikit ang kanilang mga mata. Ang nakakatakot na enerhiya nito ay tila handa ng durugan ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Ang lahat ay hindi makahinga sa pang-aapi ng enerhiyang ito, at hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na pigilan ito. Alam ni Caspian ang panganib at mabilis na naglabas ng isa pang Blood Dragon para labanan ito. Lumipad ang Blood Dragon patungo sa Sword Energy, at isang malabong tunog ng pag-ungol ng dragon ang maririnig ang nakamamatay na enerhiya mula rito ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat at napuno ng takot ang kanilang mga puso. Matapos tumaas ang cultivation ni Sebastian, mas malakas ang kanyang energy slash. Tinamaan nito ang Blood Dragon, at isang malakas na putok ang sumunod. Ang napakalaking sound wave ay yumanig sa lahat, at maging ang pangunahing palasyo ay umindayog ng marahas ng ilang beses. Ang mga royal attendant na walang anumang cultivation ay namatay na duguan mula sa kanilang ilong at bibig dahil sa panginginig. Halos sabay-sabay, pinutol ng sword energy mula sa energy slash ang Blood Dragon sa kalahati. Ang huli ay agad na sumabog, at isang buhawi ng enerhiya ang kinuha sa lahat ng nasa paligid nito. Ang ilang bahagi ng malapit na palasyo ay gumuho, at ang ilang maharlikang asawa, mga sundalo, at mga tagapaglingkod ng hari ay hindi sinasadyang nasipsap sa enerhiyang buhawi. Agad silang bumagsak sa mga kumpol ng madugong gulo. Kung walang kaunting lakas, ang isa ay hindi maaaring maging isang manunood. Ang mga buhay ay napakarupok na hindi man lang sila nataman.
Ang natitirang mga tao ay natakot sa kanilang talino at nagagawan upang makatakas. Bagamat hangin na ng husto ang energy slash matapos maputol ang Blood Dragon, nagpatuloy ito patungo sa Caspian. Hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtakas, naghagis ng suntok si Caspian. Ang pulang ilaw ay kumikinang, at pinasabog nito ang enerhiya ng espada ng isang boom. Pumunta ka sa impyerno. Galit na galit, umungo si Caspian at inabot ang kanyang mga palad, kung saan sabay na lumabas ang dalawang Blood Dragon. Sa sandaling bumaril ang mga Blood Dragon mula sa kanyang mga palad, mabilis na tumaas ang kanilang bilis bago agresibong tumakbo patungo kay Sebastian mula sa kaliwa at kanang bahagi. Kabanata 742. Natigilan si Sebastian, alam niya kung gaano kalakas ang Blood Dragon. Mahirap nang harapin ang isa, at hindi niya inaasahan na makakapaglabas na kapaglabas si Caspian ng dalawang Blood Dragon ng sabay-sabay. Dahil dito, naramdaman niya ang nalalapit na kamatayan. Energy Slash. Nagmamadali, ginamit ni Sebastian ang kanyang pinakamalakas na galaw, at isang flash ng puting liwanag ang lumitaw. Dinurog nito ang isang Blood Dragon sa isang malakas na paghampas. Gayunpaman, naabot na siya ng ibang Blood Dragon, at huli na para makaiwas siya. Pagkagat ng bala, agresibo niya itong sinuntok. Ang espiritual na enerhiya sa loob niya ay nabaliw na aktibo habang sinusubukan niyang harangan ang mapangwasak na pag-atake mula sa Blood Dragon. Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng Blood Dragon. Nagkaroon ng boom, at isang marahas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang braso. Napunit ang kanyang manggas nang ibagsak siya ng puwersa ng mahigit 50 talampakan ang layo, at mabigat siyang bumagsak sa isang tumpok ng mga durog na bato. Nagsuka si Sebastian ng isang subo ng sariwang dugo bago tumalikod para tumakas. Mahigit kalahati ng kanyang espiritual na enerhiya ang nagamit, at hindi na siya makalaban pa dahil siya ay malubhang nasugatan. Gustong habulin ni Caspian nang makita niyang tumatakas si Sebastian, ngunit bigla ang lumabas ang sakit sa dibdib niya. Pagkatapos, bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Tulad ng nangyari, ang pagpapakawala ng dalawang Blood Dragon ng sabay-sabay ay isang lihim na pamamaraan. Ang presyo na kailangan niyang bayaran ay nakakaubos ng kanyang Blood Essence, at ito ay bumabalik sa kanya ngayon. Ang natitirang Blood Dragon ay nawala sa kontrol at nawala sa kawalan. Pagkatapos niya, patayin mo siya kahit anong mangyari. Si Caspian ay umungol sa galit bago lumuhad sa lupa. Wala na siyang lakas para manatiling nakalutang. Ang general sa ilalim ng kanyang utos ay nagmamadaling hinabol si Sebastian matapos matanggap ang utos. Gayunpaman, nagkukunwaring naghahabol lang sila at hindi sila nang ahas na ibigay ang lahat ng kanilang pagsisikap. Ang lakas na ipinakita ni Sebastian ay sadyang nakakakilabot. Sa kabila ng pagkakasugat, hindi kalaban ni Sebastian na kaya nilang hawakan. Hindi nagtagal, nakatakas si Sebastian sa palasyo at sumisid sa isang lane. Nakita siya ng mga kawal na kasunod niya na lumiko sa lane, ngunit pumikit sila dito at nagpatuloy sa pangunahing kalsada. Pagkaraan ng ilang pagliko, sa wakas ay narating ni Sebastian ang isang tirahan, ang tagpuan na napagkasundoan niya ni Leticia. Nasugatan ka ba, Mr. Wilder? Nang makita ni Leticia si Sebastian na nakasalampak, nagulat siya at nagmamadaling tinulungan itong makatayo. Malubha ang mga sugat ni Sebastian, at dahil sa lakas ng loob na dinala niya ang sarili hanggang dito. Ngayong medyo nakahinga na siya, nanlalambot ang mga tuhod niya, at halos madapa siya sa sahig. Buti na lang at naabutan at tinulungan ni Leticia papasok ng kwarto. Umupo si Sebastian ng crossed leg sa kama at uminom ng pil para makatulong sa kanyang paggaling. Umatras si Leticia sa kwarto, at lumabas sa kabilang kwarto ang isa pang babae. Maganda ang babaeng ito, at maihahalin tulad siya kay Leticia sa hitsura. Siya ay walang iba kundi ang ika-6 na prinsesa na nakatakas ilang araw na ang nakalipas, si Tiara von Waln. Leticia, ito ba si Mr. Wilder, ang lalaking binanggit mo kanina? Nagdududang tanong ni Tiara.
Tumango si Leticia at bumantong hininga. Siya si Sebastian Wilder, pero parang bagsak na naman. Bumantong hininga si Tiara, mukhang dismayado. Narating na ni Caspian Lawson ang Demigod Realm. Walang sino man sa mundong ito ang makakatalo sa kanya. Hinding-hindi ako maghihiganti. Habang iniisip ito ni Tiara, mas lalo siyang nadurog, at hindi niya napigilan ang sarili na humagwigol. Ang kanyang pamilya ay nasa palasyo, at siya lamang ang nakatakas. Nai-imagine na lang niya ang sitwasyon nila ngayon. Bukod pa rito, wala nang pag-asa ang kanyang paghihiganti, kaya malapit na siyang masira sa pag-iisip. Kabanata 743. Hinawakan ni Leticia si Tiara, tinapik-tapik ang likod nito at marahang humihikbi. Wala siya sa mas magandang mood kaysa sa kanya. Ipinanganak si Tiara pagkatapos gahasain ni Caspian ang kanyang ina, na kalaunan ay brutal na pinatay ni Caspian. At ngayon, nag-transform na si Caspian bilang isang demonyo. Hindi lamang siya nagalit dito, ngunit nakaramdam din siya ng lungkot at kawalan ng magawa. Samantala, galit na galit si Caspian na nakatakas si Sebastian. Iniutos niya ang paghahanap sa kanya sa buong lungsod. Nang malapit na ang mga sundalo sa kanila, sina Leticia at Tiara ay binangga ng pagkabalisa. Leticia, mahuhuli ba tayo? Napuno ng takot at kawalan ng magawa ang mga mata ni Tiara. Walang sinabi si Leticia, ngunit nawalan na siya ng pag-asa. Biglang naglabas ng punyal si Tiara at tinusok sa dibdib niya. Anong ginagawa mo, Tiara? Mabilis na hinawakan ni Leticia ang kanyang palso at pinigilan siya. Ngumiti ng mapait si Tiara. Kung mahulog ako sa mga kamay ng diablo na iyon, ang buhay ay magiging mas masahol pa kaysa sa kamatayan para sa akin. Sa halip na mabuhay ang aking buhay na pinapahiya, mas gugustuhin kong tapusin ito sa aking sarili. Kasama pa natin si Mr. Wilder. Ang katotohanan na 2 beses niyang natakasan ang tatay ko ay patunay na magkasing lakas silang dalawa. May pag-asa pa tayo. Noon lang, may biglang sumipa sa pinto sa bakuran, at isang grupo ng mga sundalo ang pumasok. Leticia, anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Tiara. Malubhang nasugatan si Mr. Wilder, kaya lalabas ako para labanan ang mga sundalo habang tumatakas ka kasama siya, sabi ni Leticia at sumugod na may hawak na espada. Walang pag-aaksaya ng 1 segundo, tumakbo si Tiara sa kwarto ni Sebastian. Mr. Wilder, nakahanap na ang mga sundalo ng kanilang daan dito, at tatakas ako kasama mo. Nakakalakad ka na ba? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Sa pagtitiis ng sakit, bumangon siya sa kama, ngunit marami sa kanyang mga buto ang nabali, at ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay napakasakit. Tutulungan kita. Napansin ni Tiara ang pagpupumiglas niya sa mukha, tinulungan siya ni Tiara at lumabas. Sa ngayon, napatay na ni Leticia ang lahat ng mga sundalo sa labas. Gayunpaman, ang kaguluhan na idinulot niya ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming sundalo, at sila ay dumagsa, marami sa kanila ay mga Grandmaster, at ang ilan ay mula rin sa Divine Realm. Sinabi ng kamahalan na malaki ang gagantimpalaan natin kapag nahuli natin sila. Isang malaking tropa ng mga sundalo ang sumugod kay Sebastian. Dahil wala sa kanila ang nakakita kay Sebastian na nakikipag-away noon, hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Alam na si Sebastian ay malubhang nasugatan, itinaas ni Leticia ang kanyang espada at nagbukas ng landas para sa kanya. Pagkatapos ng dual cultivation kasama si Sebastian, ang cultivation ni Leticia ay umabot na sa middle stage na Divine Grandmaster, at may bakas ng active at passive energies sa loob ng kanyang enerhiya, na lubos na nagpapataas ng lakas ng kanyang vital energy. Sa ilang sandali, siya ay hindi magagapi, at walang sino man ang kanyang kapareha. Gayunpaman, habang ang ilang mga banal na Grandmaster ay sumali sa laban, ang landas ni Leticia ay tumigil sa pagunlad, at siya ay nadulas sa isang mahirap na labanan. Samantala, ang iba ay sumugod kay Sebastian. Hawak sa isang braso si Sebastian, lumaban si Tiara sa kanila gamit ang isang espada sa kabilang kamay.
Para sa isang prinsesa, maganda ang kanyang cultivation, at isa na siyang late-stage grandmaster. Ang pakikipaglaban sa isang grupo ng mga sundalo ay isang piraso ng cake para sa kanya. Gayunpaman, hindi na niya napigilan ang mga ito nang ang isang grupo ng mga grandmaster ay sumali sa laban, at kailangan niyang protektahan si Sebastian sa parehong oras. Dahil dito ay nakaramdam siya ng malalim na kawalan ng pag-asa. Bilang karagdagan, mas maraming tao ang patuloy na dumarating. May mga tao kahit saan, kabilang ang buong eskinita, ang tuktok ng mga dingding sa magkabilang gilid pati na rin ang bubong. Napakapuno nito na kahit isang langaw ay hindi makatakas, kahit isang tao. Kabanata 744. Hindi lang si Tiara ang nawalan ng pag-asa. Ganoon din ang naramdaman ni Leticia. Napakaraming kaaway nila, higit pa sa kanyang mabilang, at aabutin siya ng higit sa isang oras para patayin silang lahat kung gagawin niya ito ng sistematikong. Bukod dito, may mga Grandmaster at Divine Grandmaster sa gitna nila, at ang ilan sa kanila ay may cultivation level na mas mataas kaysa sa kanya. Sa kabutihang palad, alam ng mga taong ito kung sino siya at pinigilan ang kanilang mga pag-atake. O kung hindi, hindi pa siya makakapit hanggang ngayon. Nang ang dalawang babae ay halos nasa kanilang limitasyon, si Sebastian ay gumawa ng kanyang hakbang. Biglang naging matalim ang tingin sa kanyang mga mata, at naglabas siya ng sword energy sa pag-indayog ng kanyang braso. Ang nakakasilaw na puting liwanag ay sumilaw sa mga sundalo na may halong hiya, at biglang tumahimik ang mga maingay na sundalo. Pagkatapos, ang lahat ay nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Lahat ng natangay ng puting liwanag ay hiniwa sa kalahati. Ang pag-ataking ito ay pumatay ng higit sa 100 sundalo, kabilang ang isang banal na Grandmaster at 5 Grandmaster, at natabunan ng dugo ang lupa. Habang ang lahat ay tulala, lumikha si Sebastian ng isa pang sword energy. Katulad ng sitwasyon kanina, ang mga sundalo sa kabilang panig ay nahati sa kalahati, at isa pang daang sundalo ang nakahiga sa isang pool ng dugo. Anuman ang antas ng kanilang paglilinang, sila ay kasing hina ng mga daga sa presensya ng lakas ng espada ni Sebastian. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang mga sundalong nabubuhay pa ay nanlaki ang kanilang mga mata, na puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Takbo. May unang sumigaw, at ang iba ay nagsimulang gumalaw sa susunod na segundo. Nagkalat sila sa lahat ng direksyon, tumakas ng mabilis hanggat kaya nila. Wala pang isang minuto, nagsitakas na ang lahat, naiwan ang mga nagkahiwa-hiwalay na katawan na nakahandusay sa lupa. Sumipol ang simoy ng hangin, dala ang baho ng dugo na nagdulot ng lamig sa gulugod. Napalunok si Tiara. Dati nang sabihin sa kanya ni Leticia kung gaano kalakas si Sebastian, nag-aalinlangan siya. Ngayon, naisip niya na minaliit ni Leticia ang sitwasyon dahil mas malakas si Sebastian kaysa sa inaakala niya. Kahit na siya ay nagtamo ng malubhang pinsala, si Sebastian ay maaari pa ring maghatid ng mga mapangwasak na pag-atake. Nai-imagine na lang ni Tiara kung gaano siya kalakas sa kanyang prime condition. Biglang samuka ng dugo si Sebastian at bumagsak ang isang tuhod sa lupa. Dahil siya ay malubhang nasugatan, ang pagpilit sa kanyang sarili na gumawa ng pag-atake sa ilalim ng ganoong kondisyon ay nagresulta sa panloob na pinsala. Pagbalik sa katinoan, nagmamadaling yumuko si Tiara para tulungan siyang makatayo. Mr. Wilder, kumusta ang pakiramdam mo? Delikado ang lugar na ito. Tara na, maamo na sagot ni Sebastian. Sumama sa kanila si Leticia, at nagmamadali nilang binuhat si Sebastian. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang inn, na pag-aari ng kaibigan ni Leticia. Dahil sa kabaitan, pinapasok sila ng may-ari ng inn. Ang inn na may bar ay karaniwang puno ng buhay, ngunit ang negosyo ay mabagal sa mga araw na ito. Kaya naman, walang nakahalata nang pumasok silang tatlo sa lugar. Binigyan sila ng may-ari ng inn ng 2 silid. Si Sebastian ay may isang silid sa kanyang sarili, habang sina Leticia at Tiara ay nakikibahagi sa kabilang silid.
Sinimulan ni Sebastian ang kanyang pagpapagaling pagkatapos pumasok sa kanyang silid. Kahit na malubha ang mga pinsala, ang bilis ng kanyang paggaling ay kahanga-hanga. Bilang karagdagan, nagkaroon siya ng tulong ng mga table tasks. Sa loob lamang ng 2 araw, higit sa kalahati ng kanyang mga sugat ay gumaling. Samantala, si Caspian ay aktibong naghahanap sa kanya. Ang inay hinanap ng 3 beses sa loob ng 2 araw. Buti na lang at may secret room sa inn, at nakaiwas silang 3 na matagpuan sa pamamagitan ng pagtatago sa loob. Gayunpaman, mahirap ang sitwasyon dahil naramdaman ni Sebastian ang presensya ni Caspian. Nangangahulugan ito na personal na gumawa ng hakbang si Caspian, at naisip ni Sebastian na halos gumaling na siya. Sa kabilang banda, kailangan ni Sebastian ng hindi bababa sa 3 araw upang ganap na gumaling. Kung sakaling mahuli sila bago iyon, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanilang 3. Upang mapabilis ang kanyang paggaling, tinawag niya si Leticia sa kanyang silid ng gabing iyon. Mr. Wilder, anong problema? Naguguluhan na tanong ni Leticia. Gusto kong tulungan mo akong gumaling, matapat na sagot ni Sebastian. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Leticia. Kabanata 745. Tanggalin mo ang damit mo at humiga ka sa kama, utos ni Sebastian. Ano? Natigilan si Leticia. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Sebastian sa kanya ng ganoon kabilis. Paano pa niya naiisip ang ganoon kung nasa ganitong sitwasyon sila? Binasa ang kanyang isip, ipinaliwanag ni Sebastian, sa tingin ko ay halos gumaling na si Caspian at personal na niyang sinimulan ang paghahanap sa akin. Mahahanap niya ang lugar na ito anumang oras, kaya kailangan kong makabawi ng mabilis hanggat maaari, at ang dual cultivation method ay ang pinakamabilis na paraan. Bumili si Leticia sa kanyang paliwanag, huminga ng malalim, at naghubad. Kahit na minsan na niya itong ginawa, nahihiya pa rin siya at nakapikit pagkatapos humiga sa kama. Nanigas ang kanyang katawan sa sandaling hawakan siya ni Sebastian, at nagsimulang mag-init ang kanyang mga pisngi na parang hinog na kamatis. Hindi nagpapigil si Sebastian, pumaibabaw sa kanya matapos maghubad at magsimula ng kakaibang pagtatalik. Pinuntahan ni Tiara si Leticia ng matagal na hindi nakabalik ang huli pagkatapos pumunta sa kwarto ni Sebastian. Sa pintuan ni Sebastian, narinig niya ang kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng silid. Dahil virgin pa siya, hindi niya alam kung ano ang sanhi ng mga tunog na iyon at kakatok na sana siya sa pinto nang pigilan siya ng may-ari ng inn. Princess Tiara, mas mabuti na huwag mo silang gambolain sa oras na ito. Sila ba? Matapos ang paalala ng may-ari ng inn, natauhan si Tiara sa nangyayari at nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig, punong-puno ng di paniwala ang mga mata dahil hindi niya akalain na matutulog si Leticia kay Sebastian. Makalipas ang 2 oras, bumalik si Leticia sa kwarto na may kulay rosas na pisngi at medyo magulo ang buhok. Bawat galaw niya ay may hindi maipaliwanag na pagkababae. Nang mapansin niya ang paraan ng pagsisiyasat ni Tiara sa kanya, medyo natarante siya. Tiara, bakit wala ka pa sa kama? Hinihintay kita. Bakit ka naman pinatawag ni Mr. Wilder, at bakit ang tagal mo? Tanong ni Tiara. Kailangan ako ni Mr. Wilder para pagalingin siya. May nakokonsensyang tingin sa kanyang mga mata, at hindi siya naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Tiara. Hindi siya nagsisinungaling dahil tinulungan niya si Sebastian sa kanyang pagpapagaling, ngunit nakakahiya ang pamamaraan. Leticia, mag-best friends tayo, at pinag-uusapan natin ang lahat dati. Bakit ka nagsisinungaling sa akin ngayon? Galit na sabi ni Tiara. Nag-aalalang umupo si Leticia sa tabi niya at sinabing, Tiara, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Naiinis na sabi ni Tiara, hindi ko alam kung anong nangyari. May nangyari sa inyo kanina, tama ba? Saglit na namula si Leticia sa kahihiyan, pero tumanggaw siya sa huli. Gustong gumaling ni Mr. Wilder sa lalong madaling panahon, kaya humingi siya sa akin ng dual cultivation. Ito talaga ang pinakamabilis na paraan.
Siya ay isang hamak. Sumirit si Tiara sa nagngangalit na mga ngipin. Leticia, bakit ang tanga mo? Bakit ka pumayag dahil lang sa hiling niya? Ah. Walang ideya si Leticia kung paano ipapaliwanag ang sarili. Wala siyang nararamdaman para kay Sebastian at kailangan lang ng tulong nito para mawala si Caspian. Para sa kanya, ang pagbibigay ng kanyang katawan sa kanya ay isang deal, ngunit hindi niya kayang sabihin ito ng malakas. Kuha ko na. Pinilit ka niya diba? Tanong ni Tiara, na nauutal. Ilang segundong nag-alinlangan si Leticia. Hindi, pumayag ako, Leticia. Hindi, pang ako. Sa simula, payag siya, ngunit nagsisi siya ng kaunti pagkatapos. Gayunpaman, sa sitwasyong iyon, inangkin ni Sebastian ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pananakot sa kanya. Yun nga ang naisip ko eh. Kasing tanga niya pala si Caspian Lawson. Kakausapin ko siya, sabi ni Tiara at padabog na tinungo ang kwarto ni Sebastian. Kabanata 746. Huwag kang umalis, Tiara. Pero nakaalis na si Tiara sa kwarto nang hindi nakatingin si Leticia. Sa oras na sinundan siya ni Leticia, nakapasok na si Tiara sa pintuan ni Sebastian. Sa sandaling ito, si Sebastian ay nagmumuni-muni, nakaupo na naka-cross-leg. Nang makitang galit na galit si Tiara, nalilitong tanong niya, Princess Tiara, bakit mo ako hinanap gabi-gabi? Anong problema? Hayop ka. Napasinghap si Tiara nang makita siya, nag-aapoy ang mga mata sa galit na para bang kakalat niya itong buhay. Bakit ganyan ang tawag mo sa akin, Princess Tiara? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Sumugod si Leticia sa oras na ito. Tiara, tama na yan. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Gusto ni Leticia na kalagkarin si Tiara pabalik, ngunit walang balak umalis ang huli. Tumingin siya ng masama kay Sebastian, at nagtanong si Tiara, sinamantala mo ba si Leticia kanina? Napatingin si Sebastian kay Leticia. Hindi niya inaasahan na magsasalita siya. Wala akong sinabi, mabilis na paliwanag ni Leticia at bumaling kay Tiara. Kusa kong ginawa yon, Tiara. Tumigil ka na, please. Huwag kang matakot sa kanya, Leticia. At the most, mamamatay lang tayo. Nakatitig kay Sebastian, galit na sinabi ni Tiara na, tinatanong kita. Sinamantala mo ba si Leticia kanina? May lakas ka ba ng loob na gawin yun pero wala kang lakas ng loob na aminin ito? Hiniling ko lang sa kanya na tumulong sa pagpapagaling ko, mahinahong sagot ni Sebastian. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mukha ni Tiara. Napakaranggal na palusot nito. Sinamantala mo siya dahil malakas ka, ngunit pareho lang kayo'y Caspian Lawson at mas mababa sa isang hayop. Tumigil ka, Tiara. Takot na takot si Leticia dahil alam niya ang ugali ni Sebastian. Kapag nagalit siya, ang mga kahihinatnan ay higit pa sa kanyang kakayanin. Hindi ako titigil. Isa siyang hamak at mas masahol pa sa hayop, galit na sabi ni Tiara. Isang malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Sebastian. Princess Tiara, may hangganan ang pasensya ko. Umalis ka na. Naalarma si Leticia. Mr. Wilder, mali ang naisip ni Tiara. Huwag kang magalit sa kanya. Inaalis ko na siya ngayon. Hindi ako aalis. Hindi ako natatakot sa kanya, bulalas ni Tiara at ngumuso. Bago pa makapagsalita si Leticia ay pinutol na siya ni Sebastian, Ms. Lawson, umalis ka muna sa kwarto. Gusto ko sana makausap si Prinsesa Tiara. 11. Napaluhod si Leticia. Mr. Wilder, humihingi ako ng tawad para sa kanya, please huwag kang magalit sa kanya. Tumayo ka, Leticia. Hindi mo kailangang magmakaawa dahil sakin. Mamamatay lang ako, pero hindi ako natatakot sa kanya, mayabang na inulit ni Tiara. Hindi ko siya papatayin. May bagay akong gustong sabihin sa kanya ng pribado. Bumalik ka muna sa kwarto mo, sabi ni Sebastian na nakatingin kay Leticia. Well, hindi lubos na kumbinsido si Leticia, ngunit wala siyang ibang pagpipilian.
Kung nagalit ni Tiara si Sebastian, walang kwenta ang presensya niya sa kwarto. Tiara, huwag kang madaldal, please. Nagmamakaawa ako sa'yo, paalala ni Leticia sa kanya at umalis na. Hayop ka, anong gusto mong pag-usapan natin? Papatayin mo ba ako? Bakas ang ngiti sa labi ni Tiara. Sa katunayan, siya ay labis na kinakabahan, at kahit na medyo natatakot. Ang bawat nabubuhay na bagay ay natatakot sa kamatayan, at siya ay walang pagbubukod. Gayunpaman siya ay sobrang galit dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay sinamantala. Hindi mo alam ang sitwasyon at nanindigan ka para sa kaibigan mo. Naiintindihan ko iyon. Hindi kita papatayin dahil sa isang maliit na bagay, sabi ni Sebastian. Kung ganoon, ano ang gusto mong pag-usapan? Malamig na tanong ni Tiara. Mayroon ka bang spiritual constitution? Tanong ni Sebastian na nakatitig sa kanyang mga mata. Bakit mo tinatanong yan? Biglang naalarma si Tiara. Kabanata 747. Nagkaroon ng masamang paraan upang sumipsip ng passive energy at dagdagan ang aktibong enerhiya. Ang pamamaraang ito ay lalong mahusay sa isang babaeng may espiritual na konstitusyon. Hindi ka ba masyadong matapang kanina lang? Natatakot ka bang sagutin ako ngayon? Pag-alit na sabi ni Sebastian. Ito ang pinakasimpleng paraan ng pang-uudyok, ngunit gumana ito kay Tiara. Sisigat ako sa'yo. Oo, mayroon akong spiritual constitution. Anong kailangan mo? Malamig na tanong niya. Nagniningning ang mga mata ni Sebastian habang nakatingin sa kanya. Gaya ng inaasahan niya, si Tiara ay may espiritual na konstitusyon. Nalampasan lang niya ng kaunti ang demigod realm threshold. Kung maa-absorb niya muli ang prime essence ng isang babaeng may spiritual constitution, tiyak na siya ay nasa loob ng demigod realm. Nang maramdaman ang maalab niyang titig, kinabahan si Tiara. Binabalaan kita, huwag kang magtatangka ng masama sakin. Isa kang royal princess at walang asawa. So, malamang virgin ka pa, no? Tanong ni Sebastian. Anong balak mo? Galit na tanong ni Tiara. Pinatay ni Caspian Lawson ang mga magulang mo. Hindi mo gustong ipaghiganti sila? Tanong pa ni Sebastian. Oo naman. Kung gagawa ka ng pabor sa akin, mapapatay ko siya, sabi ni Sebastian. Anong pabor? Mabilis niyang tanong. Ibigay mo sa akin ang prime essence mo, sagot niya. Ang sama mo. Sigaw ni Tiara at tumalikod na para umalis. Nakakunot ang noo, nagkaroon si Sebastian na sunggaban siya ng puwersa dahil sa kasalukuyan ay siya lang ang taong makakatulong sa kanya na maabot ang demigod realm. Sa sandaling naabot niya ang demigod realm ay maaari niyang patayin si Caspian. Kung hindi, lahat sila ay patay kapag natagpuan sila ni Caspian. Habang nag-aalangan, narating na ni Tiara ang pinto. Nang gusto na niyang buksan ang pinto ay bigla na lang siyang napatigil sa paglalakad. Pagkatapos, umikot siya at hinarap si Sebastian. Kung papayag ako, gaano kataas ang tsansa mong mapatay si Caspian Lawson? Natigilan, sumagot si Sebastian, 100%. Puno ng kumpiyansa ang boses niya. Ngayon, naabot na niya ang demigod realm threshold hanggat makukuha niya ang prime essence ni Tiara. 100% siyang sigurado na makakamit niya ang demigod realm. Kapag nangyari iyon, ang kanyang lakas ay kukuha ng isang mahusay na lukso, at si Caspian ay hindi man lang magiging banta sa kanya. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Sa halip ay tanong ni Tiara. Ngumisi si Sebastian. Kung wala ako, makakalimutan mo ang paghihiganti habang buhay. Kaya naman, wala kang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa akin. Walang masabi si Tiara dahil tama siya. Sige, papayag ako sa kondisyon mo. Pero kung hindi mo kayang patayin si Caspian Lawson, hahabulin kita kahit maging multo ako. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang katawan. Patay na ang kanyang mga magulang at kapatid. Kahit na ang kanyang mga kapatid na babae ay buhay, sila ay dapat na nasa paghihirap. Isa itong matinding awayan,
at isa lang ang nasa isip niya para mapanatili siyang buhay paghihiganti. Para maisakatuparan ito, kaya niyang bayaran ang anumang halaga, kabilang ang pag-alay ng kanyang pagkabirhen at maging ang kanyang buhay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang mga damit, at nadulas ang mga ito sa kanyang mga balikat at bumagsak sa kanyang mga paa habang inilalantad niya ang kanyang magandang balat at perpektong figure. Ang kanyang walang kamali-mali na balat ay napakalambot na tila masisira sa pinakamalambot na pagpindot. Matapos tanggalin ang lahat ng damit niya, naglakad siya palapit kay Sebastian at dahan-daang humiga sa karna bago pumikit. Siya ay handa para sa kanya. Sa kabila ng maraming nakikitang babae, hindi napigilan ni Sebastian ang pag-iiba ng kanyang pagnanasa nang makita ang kanyang magandang mukha at perpektong katawan. Kaagad pagkatapos, hinubad niya ang kanyang damit at inipit siya. Kabanata 748. Bagamat dual cultivation ang pakay ni Sebastian, lubusan niyang na-enjoy ang proseso dahil si Tiara ay isang napakagandang babae at isa ring prinsesa. Higit pa rito, si Tiara ay hindi lubos na handang isakripisyo ang kanyang katawan, kaya ito ay nagbigay sa kanya ng pagmamadali ng pananakop. Ito naman ay nagbigay ng kasiyahan sa kanyang katawan at isipan, at hindi man lang siya napapagod. Sa kabilang banda, pumikit si Tiara at hindi gumalaw ng kalamnan, hinayaan si Sebastian na gawin ang gusto niya. Gayunpaman, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha laban sa kanyang kalooban. Maraming beses na niyang na-imagine ang first time niya, at ang taong iyon ang magiging Prince Charming niya. Nako! Naibigay na niya ang sarili sa lalaking kakakilala pa lang niya, sa lalaking wala siyang nararamdaman, at kinaiinisan pa niya. Naawa siya sa sarili niya. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay mapatay ni Sebastian si Caspian at mailigtas ang kanyang mga kapatid. Sa ganoong paraan, hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanyang sakripisyo. Nang matapos ang lahat, hinigop ni Sebastian ang kanyang passive energy ayon sa gusto niya. Matapos itong pinuhin at paghaluin sa kanyang espiritual na enerhiya, ang banal na espiritual na enerhiya ay nagsimulang magtipon patungo sa kanya at nabasag ang isang butas sa bubong. Isang malaking spiritual energy whirlpool ang lumitaw sa itaas ng inn, na siyang sentro. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng radius na 10 milya ay patuloy na nilalamon ng whirlpool, pagkatapos ay sinisingil ito sa katawan ni Sebastian sa pamamagitan ng butas sa bubong. Ang kahangahangang eksenang ito ay mabilis na nakaalerto sa lahat sa lungsod. Mandirigma man sila o hindi, mararamdaman ng lahat ang banal na espiritual na enerhiya na nagtitipon sa whirlpool sa itaas ng inn sa isang nakakagulat na bilis. Lahat ay napalingon sa direksyon ng inn na nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Alam ng ilan na may kaalaman na ito ay isang senyales na may nakarating sa ibang kaharian, ngunit may isang bagay na hindi nila maisip dahil nagdududa sila na kahit ang isang banal na Grand Eye Master ay maaaring magdulot ng ganoong kagulat-gulat na sitwasyon. Sa palasyo na 12 ng milya ang layo, pinipilit ni Caspian ang sarili sa isang royal consort. Nang maramdaman niya ang pagbabago sa banal na espiritual na enerhiya, ang kanyang mukha ay nahulog. Lumabas siya sa isang iglap nang hindi man lang nagsuot ng pantalon at tumalon sa ere. Masama ito. Dahil naranasan niya ito, agad niyang naunawaan ang nangyayari, may isang taong pumapasok sa demigod realm. Nang hindi man lang kailangang mag-isip, alam niyang si Sebastian iyon. Ang hindi pagkakaroon ng pantalon ay ang pinakamaliit na alalahanin niya ngayon. Gamit ang jacket para matakpan ang private part niya, saka siya lumipad patungo sa inn. Bago ang pambihirang tagumpay, si Sebastian ay isa ng mahigpit na kalaban para sa kanya. Kung makapasok si Sebastian sa demigod realm, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban J. Sebastian at nanatayin niya ito, kaya naman, kailangan niyang ihinto ang kanyang tagumpay sa lalong madaling panahon, at ito lang ang kanyang pagkakataon. Samantala, si Sebastian ay nasa krusyal na punto ng kanyang pambihirang tagumpay. Ang densidad ng espiritual sa loob ng kanyang katawan ay umabot sa isang nakakagulat na yugto habang ang malaking halaga nito ay pumasok sa kanyang katawan. Kapag ang density ng espiritual na enerhiya ay umabot sa isang kritikal na punto, ito ay nakondensed sa malinaw na mga patak ng likido,
na tumulo sa mga meridian ni Sebastian. Pagkatapos, lahat sila ay nakolekta sa kanyang kaibuturan. Ang kanyang mga enerhiya ay nagsimulang tumaas na unti-unting tulad ng isang agos, nanginginig ang lahat sa paligid niya. Ang hindi nakikitang enerhiya ay lumiwanag sa lahat ng direksyon at tila sumanib sa lahat ng bagay sa paligid. Nararamdaman ng mga tao sa loob ng 10 milyang radius ang hindi nakikitang puwersang ito at nawala ng hininga. Para bang nararamdaman nila ang galit ng mga Diyos, maraming tao ang hindi nakayanan at nanginginig na napaluhod. Panay at malalim ang paghinga ni Sebastian. Bawat hininga niya ay sariwang hangin para sa kanya. Napakalalim at matalas ng kanyang mga mata na para bang nakikita niya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Nadagdagan din si Tiara, na nasa parehong silid, sa kanyang paglilinang matapos makatanggap ng feedback mula kay Sebastian. Bilang karagdagan, ang density ng espiritual na enerhiya sa silid ay hindi kapani-paniwalang mataas ngayon. Halos mabulunan niya ang sarili dito pagkatapos lamang ng ilang paghinga. Sa tulong ng dakilang espiritual na enerhiyang ito, nagsimulang dumagsa ang kanyang paglilinang. Sa loob ng ilang minuto, narating niya ang pinakamataas na yugto ng Grandmaster, at pagkatapos ng ilang paghinga, umakyat siya sa Divine Realm bago tuluyang huminto sa middle stage na Divine Grandmaster. Ang kanyang lakas ay nadagdagan ng higit sa 10 beses. Kabanata 749. Ito ay isang malaking sorpresa kay Tiara, at ito ay isang kaaya-aya. Kahit sa kanyang panaginip ay hindi niya naisip na makakamit niya ang Divine Realm sa pamamagitan ng pamamaraang ito at makapasok pa sa middle stage na Divine Grandmaster. Ito ay nagligtas sa kanyang mga taon ng mahirap na pagsasanay. Tiningnan niya si Sebastian gamit ang maaliwalas nitong mga mata at labis na kinilig sa pagbabago nito. Bagamat isa na siyang middle stage na Divine Grandmaster, nahihirapan pa rin siyang huminga at natatakot dahil sa mapang-ipong presensya nito. Pakiramdam nito ay hindi isang tao ang nakaupo roon, ngunit isang malaking halimaw na malapit ng magising. Sebastian Wilder, lumabas ka dito. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, napakalakas na masakit sa tainga at nagdulot ng takot sa lahat ng nakarinig nito. Ang taong lumalapit ay si Caspian. Ilang segundo lang ang nakalipas, ilang daang talampakan na ang layo niya sa inn, pero sa isang iglap, naglakbay siya malapit sa inn sa bilis ng liwanag. Gulat ang nakasulat sa buong mata ni Caspian habang nakatitig siya sa espiritual na enerhiya na whirlpool sa kalangitan. Kahit na isang supernatural na kababalaghan ang naganap din noong siya ay sumipot, ito ay hindi gaanong kamangha-mangha gaya ng nasasaksihan niya ngayon. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Sebastian ay higit pa sa kanya sa kabila ng nasa iisang kaharian sila. Natigilan at galit na galit, gusto niyang umatake kaagad, ngunit si Leticia ay sumabog sa bintana sa puntong ito at tumalon sa bubong. Dad! Galit na galit si Caspian nang makita siya. Ikaw na walang utang na loob na bata. Ang lakas ng loob mong tawagin akong tatay mo. Umalis ka dito. Mamaya na kita parurusahan. Kahit papaano, nakonsensya pa rin si Caspian at hindi nagbigay ng nakamamatay na suntok kay Leticia. Humihikbi si Leticia at sinabing, Dad, itigil mo na ang paggawa ng mga pagkakamali at itigil mo na ang lahat ng ito. Nagpapalipas ka ng oras para sa batang, yon. Papatayin kita. Agad na nagalit si Caspian at nagpakawala siya ng sampal sa direksyon niya. Isa na siyang demigod, at ang sampal na ito ay hindi lang isang pag-atake kay Leticia kundi pati na rin sa buong inn. Sa pag-indayog ng kanyang palad, lumipad patungo sa bahay panuluyan ang isang dambuhalang pula na dugong palad, na nagdala ng mapanirang puwersa. Halos sabay-sabay, nawala ang spiritual energy whirlpool sa itaas ng inn, at isang figure ang lumabas sa butas ng bubong. Isa itong lalaking nakasuot ng itim na damit. Matigas ang ekspresyon niya at kumikinang ng husto ang mga mata. Siya ay walang iba kundi si Sebastian, na katatapos lang makapasok sa demigod realm. Binitawan ang pulang dugong palad, at ang unang tumama ay si Leticia. Maliit at mahina na parang isang butil ng alikabok,
hindi niya naiwasan ang nakakatakot na pag-atake ni Caspian sa oras at sa sobrang pagkatulala ay hindi niya naisip na kontrahin ito. Bago siya patayin ni Caspian, gumawa ng hakbang si Sebastian. Hawak ang kamao, binato niya ng suntok ang pulang dugong palad. Isang di nakikitang puwersa ang sumabog at tumama sa pulang dugo na palad. Nagkaroon ng napakalaking putok, at ang pulang dugo na palad ay agad na sumabog, naglabas ng napakalaking agos ng enerhiya na lumilipad sa paligid. Sa kabila ng ripple effect ng enerhiya, hindi napigilan ni Leticia ang sarili laban dito at natangay siya. Sa hangin, bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Kabanata 750. Hindi kasinungalingan ng sabihin ng mga tao na ang sino mang nasa ilalim ng pagtatanim ng isang demigod ay parang langgam. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang isang matataas na Divine Grandmaster ay kasing mahina ng isang daga sa presensya ng isang demigod. Maliban kung sila ay isang kababalaghan tulad ni Sebastian, na maaaring learnaban sa itaas ng kanyang paglilinang noong isa pa siyang Pinnacle Divine Grandmaster, kaya na niyang makipag-away sa isang demigod. Siyempre, ito ay nangyayari lamang sa mga demigod na katatapos lang sa kaharian. Pagkatapos ng lahat, mula sa Divine Realm hanggang sa Demigod Realm ay isang malaking cultivation gap. Ngunit kapag ang isa ay nakalusot sa kaharian, sila ay gumawa ng isang malaking pahinga at nakamit ang kadakilaan. Maaaring kontrolin ng isang demigod ang banal na espiritual na enerhiya at gamitin ito para sa kanilang sarili, maglakbay sa himpapawid, at mabuhay hanggang sa isang nakakagulat na 200 taong gulang. Tulad ng isang Diyos na naglalakad sa lupa, kung gayon sila ay tinawag na isang demigod. Si Leticia ay isa ng middle stage na Divine Grandmaster, ngunit hindi niya kinaya ang palitan ng suntok ni na Sebastian at Caspian. Siya ay pinalipad at samuka ng dugo. Nang makitang mahuhulog na siya sa lupa, inabot ni Sebastian ang tagiliran niya sa isang kisap mata at hinawakan siya sa mga braso nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Leticia nang makita ang lalaking nasa harapan niya. Kahit na siya ay anak na babae ni Caspian, isang babae ng isang maharlika, at ang paksa ng inggit ng iba sa labas, siya ay madalas na minamaltrato sa bahay sa paglipas ng mga taon. Simula nang pumanaw ang kanyang ina, walang taos-pusong nagmamalasakit sa kanya. Pero ngayon, ramdam niya kung gaano kalungkot ang nararamdaman ni Sebastian sa kanya at ang pagiging maamo nito sa mga mata nito. Nakakamangha ang pakiramdam na protektado at inaalagaan. Mamatay man siya sa susunod na segundo, wala na siyang pinagsisisihan. Napansin ni Sebastian na malubha ang mga sugat ni Leticia at naglagay ng tableta sa kanyang bibig. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya upang patatagin ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, lumingon siya kay Caspian na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Caspian Lawson, grabe kang tao. Anak mo siya. Kahit hayop ay hindi papatayin ang anak nito. Hindi ka man lang may kumpara sa hayop. Malamig na bamantong hininga si Caspian at sinabing, wala siyang utang na loob at dapat matagal na siyang namatay dahil sa pagkontra sa akin. Walang emosyong sinabi ni Sebastian, pinapatay mo ang inosente at tinatapakan ang buhay, panggagahasa at pandarambong ngayon, kikilos ako sa ngalan ng langit at aalisin ang kasamaang ito sa mundo. Sumilay sa mukha ni Caspian ang ngisi ng pagkadismaya, ito ay isang mundo kung saan ang pinakamatibay na tao ay nabubuhay, at ang pinakamalakas na tao ay nagiging hari. Higit pa rito, ako ay isang Diyos sa lupa, ang Panginoon ng mundo, kaya lahat ay nagtatrabaho para sa akin. Tumanggi kang magsisi kahit sa iyong kamatayan walang kaligtasan para sa iyo, galit na sabi ni Sebastian. Tumahimik ka na. Papatayin kita. Sumigaw si Caspian at naglabas ng Blood Dragon papunta kay Sebastian. Dati kapag ginamit niya ang pag-ataking ito, si Sebastian ay pagod na pagod sa pakikipaglaban dito. Gayunpaman, hindi man lang natakot si Sebastian sa pagkakataong ito. Nakangiting malamig, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng hindi nakikitang sword energy. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay dating nagdadala ng puting liwanag, ngunit pagkatapos niyang maging isang demigod,
ang kanyang espiritual na enerhiya ay naging mas dalisay. Halos walang iba kundi ang espiritual na enerhiya, kaya naging walang anyo at walang kulay. Ang invisible sword energy ay tumama sa Blood Dragon. Sa isang malaking boom, ang Blood Dragon ay sumabog at nagpakawalan ng isang malakas na enerhiya. Ang bawat espasyong dinadaanan ng enerhiya ay nanginginig, at ang puwersa ay sadyang nakakatakot. Ang inat mga kalapit na tindahan ay gumuho, at ang mga brick mula sa gumuhong pader ay naging alikabok mula sa marahas na agos ng enerhiya. Hawak si Leticia sa kanyang mga bisig, nag-aalala si Sebastian na siya ay masasaktan at tumalon sa hangin upang maiwasan ang ligaw na agos ng enerhiya. Nanlaki ang mata ni Caspian. Ilang araw na ang nakalipas, makakalaban lang ni Sebastian ang kanyang Blood Dragon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pinakamalakas na galaw, ngunit madali niya itong natalo sa isang simpleng pag-atake ngayon. Ang pagkakaiba sa lakas ay nakakagulat. Nakangiting walang pakialam si Sebastian. Caspian Lawson, sinabi ko na sa'yo na mamamatay ka ngayon. Ano pa bang meron ka? Isama mo na ang lahat. Itago mo yang yabang mo sa sarili mo. Hindi pa natin alam kung sino ang mamamatay.